everyone! Ako nga pala si Amori at welcome back sa channel ko. Na-miss ko to guys. At kung bago ka, welcome and hello! So, sa topic ngayon natin, madaming nag-request sa akin ito at nagtatanong. So, siguro marami sa inyo na walang ka-idea about Netherlands. Ngayon, bibigyan ko kayo ng konting information para may idea kayo kung saang website at makakapagbasa-basa kayo about sa mga requirements, information, tsaka yung ibang hindi kayo familiar na abbreviation. Kasi dito sa Netherlands, guys, minsan iba yung pronunciation ng mga letters at words. So, yung website nito, pwede nyong i-check sa description box ko at mag-comment na din kayo. So, dito, iniiwasan natin yung may maloko sa mga agency, especially sa Pilipinas. Kaya ko to ginawa para maging aware kayo. So, ginagawa ko tong video na to para tulungan ang aking mga kababayan natin na gustong mag-study, mag-work at mag-settle abroad, especially in the Netherlands. So today, super helpful ng topic na pag-uusapan natin. Paano ka makapag-aral, manatiling legal, at makapagtrabaho sa Netherlands sa taong 2026. Ito yung vlog na napakaraming dapat alamin. Pero don't worry, gagawin ko itong simple, step by step, at Tagalog para mas madali sa'yo. Kung goal mong mag-study abroad or gusto mong pumunta sa Europe na legal at may magandang future, this video is for you. So, wag na nating patagalin and let's start. Paano mag-a-apply sa school sa Netherlands? Unang step para makapag-study sa Netherlands ay ang pag-a-apply sa school. Hindi ka makakapag-apply ng visa hanggat wala kang school admission. Kaya ito ang first priority ninyo. Number 1, piliin mo muna ang course mo at university. Dalawang klase nga pala ang university sa Netherlands. So, isusulat ko sa description ko yung mga school at kayo na ang bahala mag-check online. Ito yung isa sa mga universities. Research universities para sa academic at theoretical programs. Example dito ng school is University of Amsterdam, Leiden University at TU Delft. So, yung pangalawang university, guys, is University of Applied Sciences. Mas practical at industry focus. For example nito is Fontys, Hanze, and Saxion. May tip ako sa iyo guys, piliin ang course na may strong job prospects sa Europe like IT, engineering, logistics, health sciences, at business analytics. Number 2 dito is admission requirements. Depende sa course. Pero kadalasan, ang requirements ay high school diploma and college diploma, transcript of records, CV or curriculum vitae, motivation letter, passport, English test, IELTS 6.0 to 6.5 or TOEFL. Sometimes, portfolio kung creative programs. So, paano mag-apply? Karamihan ng Dutch universities ay gumagamit ng studylink.nl or studylink.nl. Lagay ko ulit sa description box ko. Ito yung create an account, choose your program,
upload your documents, and pay application fee. So, doon na tayo sa number 4. Tuition at scholarships. Ito ay isang pinakamahalaga. Ang average tuition for non-EU students like me nung nagsimula ako dito is 7,000 euros to 15,000 euros per year at depende yun sa course nyo. Pero may scholarships na available like Holland Scholarship, Erasmus Plus, University-specific scholarships. Kung medyo tight ang budget, may mga school na may affordable tulad ng Saxion, NHL Steden at Han. After ka ma-admit, sila ang tutulong sa'yo para sa visa process. So, sa part 2 na tayo for your visa at residence permit. How to stay legal here. Kapag admitted ka na sa school, time to process your visa. Hindi ikaw mismo ang mag-a-apply. Ang school mo ang magsisimula ng residence permit application mo. Narito ang mahalagang details. So, number 1, binabasa to sa Dutch guys ng MVV, which is MVV as in victory, plus residence permit kung non-EU ka, Filipino, OFW, etc. Kadalasan, kailangan mo ng MVV or MVB para mag-entry ka or entry visa sa pagpasok mo sa Netherlands. Residence permit. Permit mo para makapag-aral ka habang andun ka or nandito ka. So, number 2 is financial requirements. Lahat naman, di ba? May financial requirements, lalo na kapag mag-study ka abroad. So, kailangan mong ipakita na kaya mong sustentuhan ang sarili mo. Usually, kailangan mo ito ipakita or meron kang amount para sa tuition fee mo for 1 year. Living expenses mo from 1,000 euro per month above. Expect mo na yon above. So, ang insurance, pwede itong ipakita via bank statement, sponsorship, or scholarship. So, number 3 guys is validity ng student residence permit. Ang student permit ay valid habang tumatakbo ang program plus extra months. Pero, importante, kailangan mong ipasa ang minimum study progress bawat taon. Usually, mga around 50% of credits. Kung bumagsak ka or hindi ka pumasa sa required credits, pwede kang mawalan ng permit. So, number 4 is registration at arrival. Pagdating sa Netherlands, kailangan mo mag-register sa municipality or gemeente na tinatawag. Kumuha ka ng BSN number mo. Ito yung parang DTI dito or registration number mo na nakatira ka dito sa Netherlands. Ayusin mo ang health insurance. I-activate mo yung residence card mo. Pag may work ka, internship, o pagpapalit ka ng address, kailangan mong i-update ang IND or END kung tawagin nila dito, or municipality or gemeente. Always remember, kapag student ang permit mo, ang pinaka-importante ay nagpapatuloy ka sa pag-aaral mo or studies mo. So, dun na tayo sa part 3 guys, kung paano mag-work habang nag-aaral.
good news. Pwede kang magtrabaho habang nag-aaral sa Netherlands. Pero may rules. Number 1 sa rules ay yung work hours mo. Para sa mga non-EU students, 16 hours per week lang during school months. Full-time, allowed lang kapag June, July, at August. Ito yung yearly break nyo or summer break. So, number 2 is kailangan ng work permit or TWV or TVV dito. Hindi ikaw ang kukuha. Employer ang mag-a-apply ng TVV para sa'yo. Kung hindi sila willing, hindi ka pwedeng magtrabaho sa kanila. So, number 3 is internship. Kung internship na part ng course mo, hindi mo kailangan ng TVV. Basta meron kang internship agreement. Okay? So, doon naman tayo sa self-employment. Ito yung parang ginawa ko ata nun. Pwede kang mag-freelance habang nag-aaral. Basta magre-registered ka sa Chamber of Commerce or KVK or KVK. Ito yung parang DTI registration sa atin. Yung magre-registered ka ng sole proprietorship. So, hindi mo mapapabayaan ang studies mo dito. Tama ang insurance at tax obligation mo. Yun lang yung dapat kapag self-employed ka. So, number 5 tayo, health insurance. Once na nagtrabaho ka, even part-time, mandatory na kumuha ka ng Dutch Basic Health Insurance. Maraming students ang nagkakaproblema dito. So, please make sure i-check mo agad. Medyo malaki to sa isang bayarin mo, kaya need mo talagang magtrabaho. So, after graduation, ito na yung part 4, orientation year. Pagkatapos mong mag-graduate or graduate, meron kang super advantage sa Netherlands. Ito yung the orientation year o zoekjaar visa. Ito yung 1-year permit na ibinibigay sa mga bagong graduates from Dutch universities. At ang maganda dito guys, pwede kang magtrabaho full-time. Sa kahit anong job, pwede kang mag-start ng business mo na hindi mo kailangan ng work permit. Mas madali ka ring ma-convert sa high-skilled migrant visa. You know what I mean? Ito ang chance mo para maghanap ng trabaho at mag-settle sa Netherlands after graduation. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. So, dito na tayo, guys. After ng lahat, ito yung tips ko sa inyo para manatili kayong legal at safe. Para sure na hindi ka magkakaroon ng problema sa permit mo. Tandaan mo ang mga ito. Huwag lalampas sa 16 hours ang part-time kapag student worker ka. Mag-register ka ng bagong address mo kapag lumipat ka sa Cavite. I-renew mo yung residence permit mo bago mag-expired. Maintain mo din yung study progress. Ito ang pinaka-importante. Okay. Check mo lagi yung END website or IND in English para updated sa requirements. Alamin ang tax rules, lalo na kung freelancer ka. Kapag sinunod mo ang mga ito, safe ka at legal habang nag-aaral at nagtatrabaho sa Netherlands. Oo nga pala guys, kasi kami or ako, nung time na freelancer ako, para digtas ka, kumuha ka na ng bookkeeper nyo o kaya ng accountant nyo. Sila na yung mag-aayos mismo ng tax nyo. Easy, convenient, may price nga lang, pero sigurado ka sa lahat ng babayaran mo. At ayan na nga guys,
Sana maging malinaw at buong proseso kung paano ka makapag-study at manatiling legal at makapagtrabaho sa Netherlands sa taong 2026. Kung gusto mo pang pag-usapan ang cost, step by step, kung paano mag-apply sa StudyLink or gusto mong mag-budget breakdown sa Netherlands, comment ka lang sa channel ko. So guys, please don't forget to like, share, and subscribe para mas marami pang practical videos na tungkol sa studying and working abroad. Ako na mapapa-share sa inyo. Again, ako nga pala ulit, si Simple Amory, and I hope to see you guys in the Netherlands soon. See you guys! Bye!